Na balik hinidik signal. Ano ako lang reconnect ng wifi? Balik tayo. So, magapo sa taas, ang alas samahan. Sa anak ko sa Espiritu Santo. Na ito naman salamat sa kasa sa kinabuhi mong ihatid ka namo. Salamat sa panahon. Ubali kami sa among paghisgot, sa among mga pagtulunan, yung gibilin ka namo. Hinaw-hinaw ta nga yung panalaginan, silang tanan na makadungog nining among pagpaambit uwan sa mga igsuon. Nang ta, tagali mo kami dugang grasya sa kahibalo. Ilabi na sa grasya sa pagtuman ni kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Maayong gabi o maayong gabi sa atong mga kabagting sa tanan na makakita nini atong live broadcast. Duha ka butang nga atong diskutan karon sa nitong mga adlaw musugod man ta sa atong Kwaresma. So the starting point sa Lenten season mao ang Ash Wednesday. So tingali atong ipasabot ug sa kining Lent or Kwaresma. So matud pa sa atong ordo, the annual Lenten season is a fitting time to climb the holy mountain of Easter. The Lenten season has a double character, namely to prepare both catechumens and faithful to celebrate the Paschal mystery. So kung atong sabtuning nga ang Kwaresma di ay mao ang atong pagpanaw padulong sa Easter, padulong sa kabanhawan sa atong Ginoo. So kay nag-prepare ta ning 40 ka adlaw ang Kwaresma gikan man sa Ash Wednesday hangtod sa Holy Thursday sa misa sa katapusang panihapon, Supper of the Lord, towards the Easter sa kabanhawan. So mo ni ang atong gitawag nga season kung sa'y mahitabo matud pa diri to climb to the holy mountain of Easter. So kadiri naman ta muhunong sa itawag og penitential season kundi nato giskadaugan ni Kristo sa iyang pagkabanhaw. Una ang double character niini mao ang pagpangandam to prepare the catechumens kadtong pagabunyagan. Atong pagabunyagan ug sa katawhan mismo aron mosaulog sa Pasko, the Paschal mystery na mao kini ang buhat sa Ginoo sa pagluwas kanato. Okay. Unya, niining maong season, mga kaigsuonan, dinhi ang atong giandam nga mga tao sa pagbunyag, atong ang mga dagko, bilang mga dagko, ato silang i-catechesis. So, fitting time good ni sa catechism. Aron maandam sila sa ilang bunyag nga nindot kaayo matunong sa Easter Vigil. So, ang Easter Vigil diha ang nindot nga pagbunyag. So nining panahon na ang katawhan kitang tanan dasig giagni nga we will become more attentive to the Word of God. Sa minindot pagbasa sa Biblia, sa pulong sa Ginoo, sa pag-ampo unya mangandam sa kaugalingon diha sa sakramento sa penance sa pagpangumpisal. So mo nang during this time sa Kwaresma, Lenten season, naatay mga pagpangumpisal imo. So may musan na to hisgutan kay basig na tayo maigsuon nga kanunay balik-balik ug supak kaning anong magumpisal, no? So ang Ash Wednesday sa ako nang gingon ang Lenten season gikan sa Ash Wednesday hangtod sa Holy Thursday. So mo nay
Kwaresma 40 kadlaw sa kanang Lenten season. So mo culminate diha sa Lord's Supper nga misa. Kanang misa bitaw sa katapusang panihapon, paghugas sa mga tiil sa mga apostoles. Unya, daghang mga i-observe po nato nining panahona ang dili punggahan nga mga selebrasyon sa pananglit ug dunay kasal. So gidasig nga ang maong mga selebrasyon dili gyud asin bungga kay panahon man sa Kwaresma. Unya ang usual na pagkanta og Alleluia panahon sa misa dili nakatahon ug ingon man ang Gloria. Himaya sa Dios di na nakatahon. So nga na mga about sa liturgical nga mga buluhaton nato. So usually ang mga readings ani gipili gyud ni para sa renewal and penance. Matud pa ang mga pagbasa maghisgot gyud nag pagpangaypasaylo. So gani sa atong pagbasa karon sa pagsunog sa kana lukay himo tagabo isgot nagpamadlong na subject Ginoo namadlong na sa atong mga kasalanan. Okay. So ang liturgical color, usual nga liturgical color sa Lenten season is violet or purple or rose. Sa gitawag o Laetare Sunday sa ika-4 na Sunday yan. Unya, niining panahona ug mga lawas sa atong reading sa Ebanghelyo sa Mateo, doon ay tulo ka importanteng butang diha. Pag-ampo, pagpuasa o almsgiving, kina limos, paghatag og limos. So prayer, kinaimportantehan magampo. So magampo man tas tanang season, pero kung ang kining tulo, prayer, almsgiving o fasting. Importante ning tulo ka butang sa panahon sa kanang Lenten season. So ang Ginoo kay paampuon man tahang sa tanang panahon. Matud pa sa 1 Tesalonica 5:17, praying without ceasing. Tundo po Ginoo ug magampo ka amahan namo. Ihatag ka namo karong adlaw. So murag daily process yun ang pagampo. Unya almsgiving paghatag og limos. Nato malalis nga the more you give, the more you receive. It's better to give than to receive. Ano mga kumo na itong nadungaw niya. Matud pa, sa pasahon ni Sirat, nagmuhatag ka sa kabos, Ginoo ra ang ihatagan ni Ana. So, daghantang mga maayong buluhaton ni Ana. Ang pagpuasa, to fast is kanang mo fast and abstinence ang sa atong simbahan. So ang pagpuasa mao ang pagkunhod, paggamay sa imong kaon. So labi sa ni og health conscious ka kay ang paggamay sa kasi mong panglawas, no? O niya kanang naay ang abstinence dili mo ka og karne. Sultan sana napoy busog pa kana ni. Ang Ash Wednesday ug mga adlaw fast and abstinence. Gawas nga gamayon ang imong kaon matud basubad o usa ka bandihado imong pamahaw itunga-tunga na lang. One full meal ra ang gihatag sa atong simbahan. Pero of course na exception sa mga bata, mga tiguang na o mga maskiton. Ayaw magpuasa-puasa diha mga iyapan mo. Uwian. Di magpuasa-puasa kung bawal nga magpuasa. Yes. O niya, ang normal, nagani po yung ban, bisag senior citizen na mo, maksunod po asa kay, kaya pa mo siyang lawas. Yun ang bahala, kuya po mo, lapot mo ba, lapot mo mo. O niya,
puasa ang abstinensya ano, kay ang ugmang alawa may puli sa badlis gawas nga magpuasa mo abstinensya po yun dili mo kaon ng karne. Unya labaw pa sa tanan nga atong gipuasa o pagkaog karne pagpuasa gyud sa labi na sa atong ug naay bisyo og tao sus panahon gyud nga tanan di kay pagpuasa lang sa pagkaon pagpuasa sa imong baba nga basig kusugay ka mo hinampak niya sa mga tanan ipuasa nato connected sa atong spiritual nga kinabuhi. Unya sa kuansa ang abstinensya, kung itag abstinence, ang di pagkaog karne, specify ko na simbahan. Ash Wednesday o tanang Friday sa whole kanang Lenten season. So mag-birthday ka dahil kanang journey sa Lenten season, Kwaresma, palit na lang kag Gulay. tuna. Gulay. Tuna po di ay. May baboy. Sa bitaw. So, mao na. Pero, personally, ako, hindi ko kinahanglan nga hindi man ko problema mag-abstain sa karne. Eh, hindi man po kayo ko, pwede mag-uli mo kayo karne. So, bisig na ilaming isda diha, pwede ko mo abstain na na. Kaya, di man challenging mo abstain ang karne ra. So, ang nindot yun diha para mo doon tayo sakripisyo ka. O kung sa'yo paborito ni mo, mautoy mong dumilian. Kaya mao na. Part bitaw na. Mao na mahisgutan man na sa sunod nga topic. Sa sunod nga topic nga cross nga ang cross dili gana mapasan sa tao walay self-denial. Mi ay ikaw obligason pero deny jud ko kay kuan. Napuiban mo, uy, nakalimot, minga. Basta musod na ta sa Kwaresma, maghunahon na ta sa atong kanang mga tulumanon. Okay? Una mo yung ba sila nga, uy, namas unong Timoteo 4, unong atos 3 nga, iya siyawa ni pagtulunan nga, dili mo kaog karne. Oo na, atong tubago na nga, kanang ipasabot diha is, usa ka heretical group, no? Hindi tawag Manichaeism. Kaya sa Katoliko ba yan, dili nato ang pagkaog karne. Kanang panahon na lang, kaya doon na tayo purpose. Paglikay sa kaugalingong, pagpitol ba sa kaugalingong gusto. Mao na nga, o imong tanawon, sa wayon mo yung takikusuka itong mga ubaboy. O niya, o di po mo ka ubaboy, sa wayon gihapon ta kay, pagtulungan na po siya, wa. Mao na, o niya, nagdili sa pagminyo, o sa mga pare mo man magminyo, nagdili kung dili ka na tinuod, kay ang kaminyoon sa Katoliko, sakramento na siya. So sibog yung ang mga Manichaeism kay any flesh is evil man. So appeal ang flesh ang unod nun nga gibuhat sa tao sa pakikilawas para nila dautan na siya. So sa ato sakramento man ang kaminyo. Wala nga dili mauna ang ilang mga pagsupak. So fasting sa narigyo dire sa atong ordo ang Ash Wednesday is a day of a universal fast and abstinence in the church. Fasting is required from ages 18 to 60. So 18 na ka, 19 na. sabot na ka. Lapas na. Ikaw rin. Oh, pwede pa ka. Ala, ay. Kanang pwede pa ka nga dili mag-fast. Pero ang abstinence, ang pagdili pagkaog karne required gikan sa 14 pataas. Wala abstinence na ka. So kinahanglan makaiwalta kung sa kalainan sa abstinensya o pagpuasa. So ang pagpuasa Apil na day ko na. 18 nga to sa sinta, with the exception lagi sa mga masikiton. Gani. So, ang abstinence, di po ka o karne, 14 up. Pero, so wala na, mga bayo, di, dyan mo magkarne, bisang pagbata ba?
So mamatay na lang yun ng bata gini sa kag ni karong adlaw, no? Unya sa Merkulis sa Badles mo nang badlisan ta sa abo, mo to itong gisunog nga abo. Pagpahinumdum nga gitan ta sa abo, paulit ta sa abo. Pero ang atong kalag balik sa Dios kung may naghatag ni. Asa na basa? Ecclesiastes 2:7. Ecclesiastes 12:7. So mo na kinamayuban nga mayon sila nga uy, hindi ka matay sa tao. Ang espiritu ko nung lawas to oras semeteryo. Natuog dito. Lahi man ang gisulti. Pag doon na sa bang protestante nga hindi ka matay, magkuyog ang kalag sa tao dito sa lubnganan. Magpaabot pa sa Ginoo ini pagkabanhaw. Pero lahi magato kay nasibo man tas Biblia. Ecclesiastes 12:7 ang lawas kay gikan sa abog, mubalik sa abog. Dugta siya mabot. Pero ang Kalag. espiritu mamanikalag. Mubalik sa Diyos may naghatag kanya. Natupadunan na yung espiritu Yan. nga tuas Ginoo. Amo na. Hebreo 12:23. Mga espiritong nahingpit na. Sa ubang tinguhan wa sila pagtulunan nga doon na espiritong nahingpit na. Wa pa ko'y na langit. Oh, nabalik kay hingpitan og di langit. Awet, challenge ni sa mga igsoon nato nga wag yun pagtudloan na. Nga naaman unta na sa Biblia. Na Matthew 28 ni Kristo ayaw kahandlok sa mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Di man jud mamatay kalag kay ang kalag mo balik lagi nga sa Ginoo. Ana gitawag na spirit nga perfected spirit na. So mana nga panahon sa pagbatlis ug abo pahinumduman ta nga kita doon nagyoy katapusan ng atong kinabuhi din. Kini lawas kay material body man ni. Pero ang atong spiritual soul mao ni makigatubang sa Ginoo human ta mamatay. Hebreo 9:27 right after death hope man ta. Man nga og grasyahan ta sa Ginoo namatay ta sa grasya gyud. Hebreo 12:23 espiritu na higit na. Pagkanindot no. Ana mubalik nanto kay hiusa sa second coming sa Ginoo. Sa second judgment. Duha man hukman ang tao. Particular, right after death, o ang general judgment nga magbanhaw na. So, ang lawas nga madunuton, matod pa sa Pablo sa 1:15, pulihan na o dili madunuton, the resurrected body. Ang atong kalag, nga gikan ka nalangit dito, or I don't know, og tanan na ug naay purgatorio ba na di man clear si bahadiha nga kanang ang purgatorio matapos man na pero matud pa nga hindi human sa katapusang hukom wa na purgatorio So, langit na tanang mapurgatorio malangit man mo na nagitaw og resurrection nanas Juan 5:28. So mo ni ang atong gipasabot dinhi. Unya ang mga pahinumdum sa ang laing version sa inigbadlay sa repent and believe in the gospel. Pag hinulsol ug tuohi ang maayong balita. Or remember that you are dust and to dust you shall return. So naman nas Biblia sa gikan sa abo balik sa abo. Kung sa Genesis 3:19 adiha. So mo to itong mga pahinumdom mga igsuon sa o sa atong mga viewers diha. Daghan pa ini tanaw na to niabot bag pila ka buok. So atong isunod karon ang usa sa importante kay kining Lenten season mao man ang paghandom sud nato sa mga kasakit sa Ginoo. Antod siya pagpasa sa krus o sa pagkabanhaw. Mo na nga atong i-discuss karon ang mahitungod sa krus o sign of the cross nga atong ipa-discuss ni Sister Angel Garcia. Sige, dawatan niyo.
Sa atong acknowledge ang atong mga viewers, atong mga star senders, no? Salamat kaayo. Sister Sela Beto. Mga nagtanaw nato, star senders, si Sister Bernarda Ibarzabal. O nagtanaw sa nato, Susan Abergonzado. Ala. O si Sister Mary Claire Molet Enriquez. O si Angel Nabor. Okay. Watching from Balilihan. So magandang gabi, Padre, watching from Las Piñas City. Okay. So proceed na Jill, no? So, mayong gabi sa tanan, labi na sa ito ang viewers karon, mayong gabi mga excellent ng Cristo. So, akong topic, may itong karong gabi una, mo kini usa sa pagtulunan nga kanang ma-identify gyud nato nga kita usa gyud ni Katoliko kay pinaagi nining pagbuhat nato nining sign of the cross, ma-recognize gyud ta or mahibaw-an gyud ta nga kita or kana nga tawhana Katoliko gyud na. Diba kay mostly sa atong nahibaw-an kita ra man gyud mga Katoliko ang manguros kung mayon ta nga. Nay uban naglipay sad but kita gyud ang pinaka una gyud nga kuan mao gini ang nahibaw-an gyud sa mga Katoliko kung mayon ta nga hala nay usa ka nay nanguros kay padong siya mulakaw nagmotor so Katoliko na siya no dili pud nato mahibaw-an kung unsa ning cross o unsa pud ka importante ang pagpasan sa cross sa atong kinabuhi maison. So una ang cross mao ang nagkahulugan kini ni Kristo sa atong tinunghan. Yes, of course, no nga sa pagpanguros pa lang nato daan sa cross, simbolo na gyud na ni Kristo. No, ang pagpanguros mao timaan sa atong pagkabinunyagan ug kini usa ka akto sa pagtuo kay diha sa pagpanguros ato mangipadayag ang atong pagtuo diha sa tulo ka dagkong misteryo sa atong pagtuo ang Santissima Trinidad. So ato mangipadayag ang atong pagtuo diha sa Santissima Trinidad. So ikaduha ang pagpanguros usab ka akto sa pagampo no kay tungod kay diha sa atong pagpanguros ato mangipangayo gikan sa Dios ang iyang panalangin. So diha gyud sa Ginoo ato gyud gipangayo lisod pod og mangayo tag panalangin ngadto sa kang pastor no. So dili na ginamao at sa Ginoo gyud dili ta moingon nga mangayo tag panalangin ngadto sa uban kundi sa Dios. Ug lain pa maigsoon ang pagpanguros, akto usab sa pagsimba tungod kay pinaagi niini atong gihimaya ang Santissima Trinidad, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. So, una siya nga ang pagpanguros na ay tulo ka akto sa pagdaig sa ato tulo ka kung misteryo, akto sa pagtuo ug akto sa pagsimba. So ang kahulugan sa atong pagpanguros mao ang kasuguan sa Dios nga atong ibutang sa atong hunahuna ug sa ato ang kasing-kasing ug ato kini i-apply po sa ato ang kinabuhi kay lisod pod og iguratan ni buhat pero wala dayon nato gibuhatan og action, di ba? Kanang words without action kay kuan man, di ba, patay man kung wala kay buhat. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. Asa ganang mabasa na to? Santiago sa Dos. Santiago 14 o 26 na city. Okay. So ang simbahan naghatag og indulhensya or partial na pahimo sa pagpanguros diya sa kahimtang sa grasya. So even a simple nga pagpanguros nato makadawat na gyud tag indulhensya ana mga igsoon. Mao na nga importante gyud kaayo ang pagpanguros nato o cross sa ato ang kinabuhi. Apan diha sa cross daghan gyapon supak nga mga kaigsuonan. Kay nganuman lagi kay gitagna naman na ni gitagna na nga daghan gyud nga musupak niini og tunglo kay tinuod man nga sa atong mga kaigsuonan nga kaning ilahang supak sa Galatians 3:13 nga ang krus dili angay pasidunggan kay giingon diha sa kasulatan nga tinunglo kadtong gibitay sa cross. So sa Galatians 3:13 nga
tinuod man nga tinuod gyud nga tinunglo kadtong gibitay sa cross. Ang apan pag-abot ni Kristo, ang cross nagkahulugan sa atong kaluwasan or kadaugan. Kay giluwas naman ta ni Kristo pinaagi sa pagpakamatay niya diha sa cross. No, di ba? Atong mabasa sa Galatians 3:14 nga na ang sa kamatayon aron ang panalangin ni bisaad ti Dios ngadto kang Abraham ihatag ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kang Kristo Jesus aron kita makadawat sa espiritu nga gisaad sa Dios pinaagi sa pagtuo. So pinaagi sa pagpalansang ni Kristo maigsoon diha sa krus giluwas kita niya. Kay ato man unta tong punishment, ato man unta to, but tungod lagi kay gihugugma man ni Kristo ang kalibutan, ay amahan, gihugma sa amahan ang kalibutan, mao nga nagpadala siya o sa iyang anak. Grabe ni kanang sag-og yun mga laing tinuhan ng John 3:16. For God so loved the world, gipadala niya iyang bugtong anak aron pagluwas sa kalibutan. Mao na nga imbis nga kita unta toy panisyan sa Ginoo apan lagi kay nahigugma man ang Dios kanato mao na nga nagpalansang si Kristo, no? Sa tubag nato sa Galatians 3:13 nga sa ato nang matubag diha sa 1 Corinto 1:18 nga ang cross atong basahon mas nindot gid atong basahon kay para ma-full gid nato og pagsabot kung unsa gid ni siya. 1 Corinto 1:18. Okay. Salamat bro. So 1 Corinto 1:18 kay ang mensahe mahitungo sa kamatayon ni Kristo didto sa cross binuang alang niadtong nangalaglag apan kanatong ginaluwas gahom kini sa Dios. So kay kita kay giluwas man ta ni Kristo, gahom kini apan kadtong mga giluwas unsa man to sila? Binuang wala effect. Diba? So grabe gyud ka. Dako gyud og kahulugan ang cross sa atong kinabuhi kita giluwas man ta ni Kristo. So ang cross gigamit nga timaan sa atong pagkasumusunod ni Kristo. So ang cross nagahulugan usab sa atong pagka-followers ni Kristo. Kung buot kamo mosunod kanako, pas-ana ninyo ang inyong krus matag adlaw. No, mabasa nato sa Mateo 16:24 nga ato gyud nga pas-anon ang cross sa atong kinabuhi matag adlaw. But dili nato literalon nga sabton nga cross nga magpas-an gid cross hala niingon si Kristo nga magpas-an kog cross atong kinabuhi isip sumusunod niya. So hala magpas-an gid cross nga literal dili unsa man day buot pasabot ng cross mga igsoon. So ang buot pasabot sa cross mao kana ang mga problema, kasakit nga atong magian dinhi sa kalibutan. Kay normal ra man gyud na sa usa ka tawo as a followers of Christ nga naa gyud tay mga problema nga masinati madam-agan. Ang gana, mao nga ingon si Kristo nga kung tinuod gid ka, kung full gid ka nga akong tinun-an kinahanglan imo gid ang pas-anon even kung unsa na siya ka bugat ug unsa man na siya kalisod. No, ilabi na sa karon nga umaabot na to nga Lenten season mga igsoon nga bisan pa man og unsa kalisod sa atong kinabuhi, mamalandong ta nga kinahanglan ato ning kayanon, ato ning pas-anon ang mga hagit sa ato ang kinabuhi labi na sa diha sa atong pamilya, diha sa atong isigataw, labi na sa ato ang panginabuhian. Ug even ako makaingon ko sa akong kinabuhi nga lisod gyud kaayo ang pagpas-an sa cross, no? Lisod gyud kaayo pagpas-an sa cross, but lagi kinahanglan gyud nato ang hugot nga pagtuo diha kang Kristo kay especially sa ako kanang murag ang cross nga gidala gid nako kay akong sa pag-eskwela kay naglisod ko sa ako ang kurso mana lisod man gid siya lisod but lagi kinahanglan gid nga mosalig gid ka ato kining pas-anon kay makaya ra man niya kay dili man ni ihatag sa Ginoo kung dili nato makaya. So mao na nga kinahanglan gid nato nga pas-anon gid ang atong
cross sa ato ang kinabuhi. Kay even si San Pablo, iya gyud nga gipasigarbo ang cross, no? Mabasa nato sa Galatia 6:14 ngadto sa 17 nga angayan ko lamang ipasigarbo ang cross sa akong Ginoong Hesus Kristo. Kay para nako patay na siya sa kalibutan, no? O ang kalibutan patay na alang kang San Pablo para kaniya. Kaya naman, dako kaayo og kanang nahimo ang cross or murag naka-realize si San Pablo nga ala grabe din ay ka-importante. Kinahanglan gid nako nga ipagsigawan, kinahanglan gid nako nga ipasigarbo ang cross sa atong Ginoong Jesucristo. Kay di ba? Nagpakamatay gyud siya. Mo na nga kinahanglan nga ato gyud nga hinumduman sa kanunay susama ang tatang ni San Pablo nga ipasigarbo ang iyang cross, di ba? Kay namay mga kaisuunan nato nga murag mauwaw kasi may tawag ipakita sa daghang tao, especially sa public, ang ilang pagpanguros or pagsuot og kanang mga cross sa ilahang or sacramental nga mga butang diri sa ilang lawas, di ba? Kay daghan kog mga nailhan sa akong mga classmates, sa akong mga kailang nga mauwaw sila ba, murag mauwaw sila nga wala manguros kay gamay ra gyud gamay. Nga na Labog agkaon ako. Cross gamay. okay na, pero ganun gamay yun naman na kay tingala gyud sila kay nagpangaon na mo kay murag gampo mi ako si Magneto Agdamay og ginurusan dako kaon. Dako cross gamay ra kaon. Balik. ma-apply gyud nato sa tong kinabuhi ba nya na matingala gyud sila murag ako may kanang as a Katoliko murag ako gyud nga dadon ako ang pagtuo bisan asa ko mabutang kay eskwelahan bisan asa ko sa altura kay og malagdami ngoros ko mga ano manguros ko og mag-ampo manguros ko nga naanggid tanan ang pagpanguros mao sila nga murag ang mga kaigsuonan nga kanang kulang ang pagtuo ko na murag mataha sila na ho mataha sila na nga nganong ingani ko mao na naningkamot pug ko nga susama ni San Pablo nga ato gung ipasigarbo no kay angayan pasigarbo magani si San Pablo how much more nga kita gyud kanang wala grabe gyud layo ra gyud ta nila kay disipulo gyud 12 apil gyud siya sa usa ka kanang apostoles ni Kristo niya kita nga sumusunod ra pud niya tuon pa nagsangyaw pa sa pagtulunan ni Kristo mao na nga kinahanglan gyud nga susama ang tata ni San Pablo nga ipasigarbo pod ang cross sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kay importante gyud na kaayo siya. O usa pa daghan kaayo nga mga supak sa atong mga kaigsuonan mahitungod sa cross kay lagi tinunglo kadtong cross nga atong gibitay o giingon na o ganina nga but tungod ni ana giluwas kita ni Kristo pinagi sa pagpalansang niya sa cross o kinahanglan nga ato pod nga ma-apply sa atong kinabuhi ang ato ang mga nadunggan or atong mga nahibaw-an mahitungod sa kaimportante niining cross o pagpanguros sa ato ang kinabuhi. Mao na maison encourage ta nga sa kanunay nga manguros gyud ta kung asa ta mabutang o asa ta nga lugar kay lisod pod og anhirata or lisod pod og igo rata sa papagitag tao, di ba? Mao na nga kinahanglan og kanang kinahanglan gyud nato puy-an ang atong pagka binunyagan ato ang pagtuo wala na sa akto sa pagpanguros daghan tag makuha niya. So hinaut mga igsoon nga diha sa nubo nga akong pagpaambit naaptay nakatunan bisan gamay no kay dili man nato tanan gyud og kuan masabot kay dili pa man ta kanang sana master gyud sa kanunay nagtuon pa ta mo na maningkamot nga magtuon aron nga mapuy-an ug masunod gyud nato ang pagtulunan ni Kristo labi na sa cross labi na sa karon nga Lenten season na padulong kanunay gyud nato nga hinumduman ang pagampo ang pagpanguros prayer gyud
bisan pa man unsa ka lisod sa kinabuhi nga atong magian. So hinaot nga natay nakatunan o di lang ko magdugay kay napailain mo sulti. Napailain mo sulti. So ngayong gabi pag-usap mga igsoon o daghan kayong salamat. Okay. Kayo. Okay, Maison, salamat kayo si Angel na naipambit mahitungod sa cross na salamat po sa atong mga niya karon. Bisag di kayo tadaghan pilara. Salamat basig mudaghan ni sunod. Ang uban nagpasayon kay Antros Live mo nang nagsiguro tag live pero lisod ko kayo mag-live. Maglami gid ay mag-live na ako'y audience gyud. No. Manang og ma-realize ko to nga mong brad dito daing pohon. Isabot ta niya gyud ano sa gyud kaya ako po lagi di magkasibo, no. Wala mo igsuon ang doon ay gingon nga kanang ang kinabuhi nga walay cross dili Kristiyanos. Ang Kristo nga walay cross dili na tinuod nga Kristo. So mo na nga ang tanang mo tuo ni Kristo makasabot gyud sa mensahe sa cross. Mo na nga doon ay mga tao nga imbes ilang hangupon ang symbol of the cross. Ila naman hinoong ingon nga kanang timaan sa yawa. Ginagamito ng pinadiyag 13, no? 16 nga tos 18 nga ipati kuno sa manalap ng mapintas. Grabe nga mga sabalista o sa ani day nagkuha ni Iglesia ni Cristo o kumasayo. Usa na sila sa mag ingon nga ang pagpanguros kuno timaan sa mapintas nga manalap. Grabe ka out of 13-18 pinadiyag. Out of context kaayo nga mga kuanan mo sunan. Nga ang atong pagtimaan sa krus ang atong gipatik sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo man. Biblikal man ang Amahan, Anak, Espiritu Santo, Mateo 28:19. Unya ang cross alang nato makahinumdum gyud ta sa Ginoo nga nagluwas nato pinaagi sa cross. So, ang salida bitaw Passion of the Christ, makita nako og unsa ang dedication sa Ginoo nga kining cross nga iyang gipasan bisag unsa ka bugat ni mao na dinhi ang paagi nga maluwas ang katawhan. Mana nga magbantay ta sa mga tawo musupak sa timaan sa cross. Kay ang ato di pa gyud mismo ang kahoy. Pero ang symbolism ang timaan sa cross. Si Kristo man na sa Filipos 3:18. Doon ay mga tao nga nagkinabuhi nga kaaway sa krus ni Kristo. Puta na kay di mo ni Katoliko. Kay atong masimbahan dagko kay krus atong mga balay dagko krus na tanan atong liho manguros ta. Di magyud Katoliko na Filipos 3:18. Mana nga kamong mga igsuon kadungog atong mga igsuon di Katoliko nga how come nga dili sila mo timaan sa krus? Doon ay uban, ang ilang simbahan doon ay cross, timaan sa cross. Pero wala po'y imahen sa Ginoo nga gilansan. Sayo po na, ayaw lagi ibulag ang cross o si Kristo. Amo na nga, tanan, manguros ta, gitimaan doon nga, si Kristo gina. Mana nga, ang uban na ay cross, pero wala sa to Kristo. Kaya kung hindi mo sila imahen sa Ginoo, supag na silang iwali. Pero manong imahinan, butangan man nato imahin ang cross. O di ta ka imahin kun, kahimog imahin sa Ginoo. So, mo na nga ingani ni mga kaigsunan. Ang kinibitang cross, uwi mo na sabton sa atong kinabuhi daghang tag mga problema bitaw. Ngalagad tas Ginoo niya maabot nga natay problema na. Ginoo nga nung giingani man kunin mo Ginoo. Unsa bay akong sala nga nasakit man ko, nag-cancer man ko, na bankrupt man akong negosyo, unsa pang mga kasakitan silang kinabuhi ba? Pero inigpangadya nila manguno sila. So dapat makarealize ka nga in everything you do it in the name of the Lord by making the sign of the cross.
unta makahinumdum ka nga ug naay kasakit sa akong kinabuhi. Ipaambit ra ko sa Ginoo sa iyang mga kasakit. Kada bitaw amigo nato ug na ato gi close nato ng tawhana. Gusto man kag iyang kasakit maimo pod. Na ang guli mong among amiga, imong barkada. So may imong problema. So, ug sa iyang problema sad ka. Mo na nga tinuod kang Kristiyano. Andam ta, upasan sa cross. O na ug dunay mga kasakitan nato tungod sa ato pagpangalaga sa Ginoo. Mo ni cross nimo. Nakini ko ng cross na matagusan nato kay mura magkita may mo pili. Usay magpagaan mo tong dihay ang tao nga pasaan lagi cross. Sunod sa Ginoo lagi pasa cross. Gibugatan man sa Ginoo. Kung di ba gampot lang. Ay, Ginoo kay Ginoo hangyon di. Aw Imo balibad. Imo man ang kabuton. Na gapas na ay. Gapo si gapas. Mao dito yung gusto na ano na ata man eh. Bugat. Mo to nga sus pagabot ang pasunahan. Ginoo. Pwede pagpunta na akong sa kadanaw. Ginoo, imo Pagbuon. Okay, imo ka nang gusto. Poto lang po siya. Sus for the last time, bugatan niya po siya. Ginoo, nagkalayo na hinong Ginoo, imbis gaan ang tagkros. Sikit, Ginoo. Saban, last na lang Ginoo. Utlan ako sa kadanaw. Ay, dinapot li. Pasaan sila. Sus pag-abot sa unahan, kita sa kuros Ginoo, taas kuros Ginoo mo rin hapon. Gitumba dito mo gilatayan. Mo pasaan. Sus, ang iya di nakaabot. Mo mo ito gilatayan ini abot dito. Mo na to. Biyaan siya. Samo na kanang samot nakatungo jud pangulos. Samot natuway ti maagros. Usa may ilang kanang latayan padus pag tabog ka rin ang kinabuhi ang ngadtos. Lain kinabuhi. So, mga istorya na pero kana bitang ulik kay kag mga kasakit sa kinabuhi, di ka kasabot sa kinabuhi. Mo na nga sama sa share ni Angel nga pressure ta sa eskwelahan, sa una di nakaligo, di nakalambos. Grabe. Itoon laban nag-o pero labang lang gihapon kay ug di ka mo labang ato pare day ko ug ako mo antos dito. Pahalag lapad ako. Masad na sa mga labi na sa ito mga kabatanunan karon nga medyo hiyahan bilang kinabuhi. Kasagaran nila di na maintan, di na magpasaan og tubig, ripon na yan na. Pero kanya di na maglakaw. Hindi pa arthritis na bata pa. Pero sa Ginoo gyud wa ginawan na sakripisyo mo na atong tan-aw sa timaan sa cross. Mo na nga seryoso ang taputas panguros no. Ligmisa sa ngalan sa mahan di timaan din sus. Mura kag migako sa cross sa Ginoo. Ampo ta personal pag-ampo manguros ta. Murag imong gigakos ang Ginoo diha sa cross. Okay, nindot na atong dagan sa atong kinabuhi nga anak na. Tanan man lagi nga mosunod sa Ginoo, kalimtan niyang kaugalingon. So, mo na first move. Kay og dili kalimtan niya ang kaugalingon, ang sunod nga ipabuhat sa Ginoo pasaan na imong cross. Sa to pa dili akong gusto kay imo pa nang gusto paita ko nang pasaanon ka. Ana, ikatulo sunod na ako. Maayo ginaw iniksunod may Ginoo, mosunod ko nimo. Unya. Sakyan man ang kuan. Sunod ko nimo Ginoo. Pero pwede naman magbayhon ako. Hindi jud ta kasunod sa Ginoo. Kay ang requirement sa masunod sa Ginoo cross man. Mao tong diha usa ni pasal lagi cross iya mangi putol-putulan. Mag-abot pa dito sukod pa dito sa bungaw. Mao to nga pag wa mo gyud sa katabok. Na ang Ginoo tabok na. Sus kagabihan na siya. Hadlok naman sa kagabihan. Sa Ginoo, tabangi ko Ginoo aron makatabok ko. Sorry kaayo sang gibuhat.
ingong tingog, tingog nito ba? Lukso! O na pagkabuntag, dahil ba ang isang arandong hawa to? Lukso! Mao to nga, wa, gid siya. Hadlok mo gid siya. Mato nga, wa bisa mo lukso. So, pagkabuntag dito na, magidiin tapoy, na ano man di gianan gibuhat ang Ginoo. So gilokso pa siya. Doon jud kayo katambok na siya. Ngayon pa sa ito sa Ginoo. Napod siya ang Ginoo, wabay cross diyang taas bugat. Ako pas ano kay nagbasol ko. Mao to yung Ginoo tambok. Pagtabok sa nanda ko ng cross. Ara mi giniya pa sana. Kita di kas Ginoo. Basol lagi hapon. Nagbasol lagi hapon siya. So, ingana kinabuhi usahay si Pieta mo dumili tas pag sunod sa Ginoo pero ini basol na to muhatag jud og konsiderasyon ng Ginoo. Kay og nilukso pa to siya pagkagabi katabok na siya. Dako na hinukyang sa bitagan siya dito naa na di agianan. Pero basol siya ang pabayad-bayad na to Ginoo taga ikong cross kadto. Kumain mo, mas buka pa Times to. 2. Iya mong di, pasan yun. Ang Ginoo, very good. Mana. Ito kaubas langit. So, mana nga kining cross dahil mag-igsoon, timaan na sa ato pagsunod sa Ginoo. Kung dili ka mapasan sa imong cross, matutod Ginoo. Ang dili pasan sa akong sa cross, dili angay ka nako. Mana nga sa Matthew 16:24, kuan yun, mapasan sa cross. Kaya ang cross timaan man nato sa atong pagsunod sa kuan sa Ginoo. So napatay pangutana niya. Sabay pangutana. O puy pangutana diha atong mga viewers. Why ni sagol? Pwede sagol. Atok sila kay isog mo na mga isog mo po ng atong mga viewers niya. Siya po sa daan. So sa atong mga soke diha sa Bagtingan na Sister Brisila diha tan-aw na to. Sunod mga rito kay mahayag na sad to. O sa tanan yun, Luzon, Visayas, Mindanao o sa gawa sa nasod ang masig makatanaw na to. So wala siguro na atong kwadrong kanang gabiyo na. So mahinaot ta sa atong mga viewers labi na sa mga safety po sa San Agustin nga rin. Kung man ako sunod. Pagtuon na lang mo daan kay si Lorraine, Bert Mars, mo tuon na ni sunod. Ano ni atong kinabuhi ron kanang to inform. To inform. To inform sa atong mga kaigsunan para na to. So, mao na nga salamat kayo sa tanan o atong tapuson sa pag-ampok. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, nito mga salamat sa grasya sa panahon ni Miyate kinamo. Salamat Ginoo sa mga pagtulunan. Salamat sa imong inspirasyon ug gihatag sa matag usa. Panalangin ni usab ang among mga viewers, mga nagsunod sa Bagtingan. Hinadto ta Ginoo nga tagaan mo kadasig likay sa mga tentasyon, tikunon sa mga pagsulay. Sa among pagsulod sa Kwaresma, Ginoo hinadto ta ang among mga kasing-kasing mahimong mapugnanon ang among mga pagpati muglikay sa mga dautan. Kini tanalamahan among ipangayo kanimo pinagi sa mga anak ni Jesucristo. Buwan sa Espiritu Santo, buwan sa Pangaliya, sa Mahal na Birhen, sa San Agustin, among patron, sa tanang mga anghel o mga santos. Amen. Ang Ginoo manaa kani. Manaw sa Manalangin kaninyo ang makagahong mo Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Daghang kay salamat og pahinumdum di ay maigsuon na ay murag na ini kopya sa akong account. Magbantay ta sa mga scammers na mo chat ninyo niya na ay mga mangayong kung saan pabora diha sa mga ni kwarta dili na ako no. So tanawa lang i-check lang ang
check ang mga friends o ang followers. So, mailan na ninyo, ayagan mo kupya sa kinahain ni report na to, na ato nang i-post ang account nga kupya sa ato. So, manang nga ano ba po, nga kupyahon ta. Pangbulabog na siya, no? Marag na ay mga bad intentions. So, salamat kayo. Ayaw,